Pisces, welcome to Amihan Tarot. Ito ay general reading. Pwede ka makarelate, pwede hindi. So, kunin mo lang ang mga message na para sa'yo. Paalala, gabay lang to. So, sa'yo pa rin. May free will ka kung paano mo siya i-apply sa sitwasyon mo. Kung napadaan ka sa akin channel, please subscribe, pakita notification bell, share, like, and comment na rin. So, Pisces. This reading is from August 17 to August 23, 2026. Ang iyong energy at ang iyong person's energy. Ang iyong energy, Two of Swords. Decision. Bakit? Ano bang nagpapagulo sa isip mo, Pisces? Ang iyong person's energy, Queen of Cups. Ang challenge, the Justice card. Ang future energy, Nine of Swords. And then ang outcome, Five of Swords. Wow, bakit? Ang energy mo is pilit mong sinasara yung isip mo, maski mata mo, ayaw mong tumingin sa katotohanan. At yun ang nagpapagulo para hindi ka makapag-desisyon. Ang iyong person's energy, Queen of Cups. Ang taong to is punong-puno ng pagmamahal sa'yo. Pero sa ngayon, this week, hindi mo nakikita yan. So, kahit anong gawing effort ng iyong person, wala. Dahil hindi mo nakikita. At hindi ko alam kung bakit. Dahil ang iyong challenge, the Justice card. Kasi pinagdidesisyon ka na. Nagiging challenge sa'yo dahil may obstacle na nangyayari sa isip mo na hindi ka maliwanagan. Talaga magiging challenge nga sa'yo magdesisyon. Kasi sa'yo palang hirap na eh. Hindi clear ang mind mo, Pisces. And then, ang future energy, Nine of Swords, na nagbibigay ng stress. Hindi lang sa'yo, maaaring sa taong to. Dahil ang outcome is Five of Swords. May conflict. Conflict na kailangan yung ayusin. So now, let's clarify. Ano ang mga message na paparating kay Pisces this week? Universe. Two of Swords. Clarified by Two of Swords, Strength, and the Three of Pentacles. Kung mai-stuck ka sa sarili mong pananaw, kasi hindi ka makapag-isip ngayon ng tama eh. Pero pinapatigas mo yan. Sa'yo it's okay, fine. Wala akong dapat problemahin. Sa ngayon naguguluhan ako, ayokong baguhin yan. And in regards to pag-aayos. So, kung itong taong to nakikipag-ayos sa'yo, ino-offer niya yung love niya, maaaring merong pagkakamali. Kasi meron ditong Five of Swords eh, which is conflict. Sarado ang mata, sarado ang tenga mo. At para sa'yo, this time, this week, yun yung tama. Yung maging matigas ka muna. Hindi pwedeng pag nakipag-ayos, bati agad. Areglo agad. No. Yun yung energy mo. So, hindi ka makapag-desisyon pero sabi rito, kailangan mo raw gawin yun eh. Dahil baka in the end, magsisi ka at mapagod na si Queen of Cups sa buhay mo. Diba ang tao, kahit anong bait niyan, napapagod din. So, watch out. Baka ganun na mangyari kay Queen of Cups. Kasi nakikita ko si Nine of Swords in the future eh. Okay, now let's clarify si Queen of Cups. Knight of Pentacles, Knight of Swords, and the Queen of Swords. Sa ngayon, nagtitimpi siya. Hanggat maaari, ibibigay ko pa yung yung tataasan niya pa yung pasensya niya, i-extend niya. Kasi kung may nangyari man conflict, ganun talaga. Makikipag-ayos ako kay Pisces. Kung sa tingin niya, mali ako, well, andito ako. Bukas ang puso ko para magkaroon ng clear na usapan. At pinag-isipan niya maigi yan. Hindi lang siya basta mag-o-offer uli ng love, makikisuyo sa'yo o susuyuin ka uli. No, pinag-isipan niya rin yan.
At nung naipag-isipan niya na, tsaka siya gumawa ng action. Ang kaso, hindi ka pa rin natitinag. Matigas ka pa rin, Pisces. Para sa'yo, not now. Hindi pa ako ready. Para sa gusto mong mangyari na pagkakasunduan. Okay. So now, the justice ang iyong challenge. Kung yan ang gusto mo, fine. Kaya lang ang iyong next action or ang magiging energy, either you or nitong taon to. Kasi, ang stress is parang nasa iyo. The Justice card, Page of Pentacles, Ace of Swords, and the King of Wands. Kailangan nyo na rin mag-decide, Pisces. Kailangan mo ng clear communication. Dahil kung pilit mong uulit-ulitin na suyuin ka ng taong ito, either siya mag-aano na rin, either siya or ikaw magde-decide na, okay, that's it. Pagod na ako. Kasi magkakaroon dito ng realization kung ano ba talaga ang gusto mo pang mangyari. Dahil may nakikipag-ayos na, ikaw si Pisces na hindi makapag-desisyon. Kasi itong taon to gusto niya uli ng fresh start. Kung meron man nangyaring hindi maganda, willing siyang ibalik yun. Yung pakikipag-usap sa'yo ng maayos. Gagawin niya, mag-i-effort siya. Pero hindi. So, magkakaroon kayo ng desisyon. Kung itutuloy pa ba ng taong ito, or itutuloy mo pa ba kung that's it na. Tinatapos nyo na. And then, Nine of Swords. Kasi nakakapanghinayang dahil itong taon to is willing namang magbigay kung ano man yan. Kung may nasira man, ibabalik niya. Pero magkakaroon din siya ng realization na hindi laging ganun. Paano rin naman yung pride niya na lagi niya nalang ibababa. Nine of Swords. In the future, Five of Pentacles, Two of Pentacles, and Queen of Pentacles. Alam mo yung pagiging matigas mo, Pisces, imbis na magkaroon kayo uli ng stable na relation nitong taong to, yung gulo sa isip mo, yan din yung sisira sa samahan na to. At magkakaroon ka ng pagsisisi dahil in the future, marirealize mo na sinayang mo kung ano yung offer ng taong ito. Yung mabuo uli kung ano yung meron kayo. At nakikita ko rito yung iniisip mo na sana pala nagdesisyon ako nung time na lumapit tong taong ito. Well, ganun naman yata talaga. Kung hindi ka pa ready, it's okay. Pero yung paulit-ulit kasi at medyo pinatagal mo pa, laging nasa huli ang pagsisisi. And then, Five of Swords, ang outcome. Kinlarify ng Ace of Pentacles, the Wheel of Fortune, and the Ace of Cups. Okay, after ng conflict, sa sarili mo, doon mo marirealize na dapat pala binuksan mo yung puso mo. Kasi, mabubuksan mo lang yan, hindi sa ngayon. Sa susunod na relasyon, kung nandito pa siya, it's okay. Maaaring sa kanya pa rin. Pero ang nakikita ko, mag-uumpisa ka uli sa sarili mo. I-stable mo muna yung, yung emosyon mo eh. And then, pag na-stable na yan, dun ka uli magiging open dito sa taong ito. So, maganda yung magiging outcome dahil hindi na ayon yung dati mo pang pananaw. So, nung nagkaroon ka na realization, ikaw na mismo ang umalis sa pattern na yan. Na hindi mo kailangan na maging matiisin, hindi mo kailangang maging matigas at hindi magpatawad.
Kasi yun yung humaharang para magkaroon ng mabuo uli itong sitwasyon na ito. Mangyayari lang yun pagka pinatawad mo rin. Pinatawad mo tong taong to, pero nagkaroon ka rin ng effort na baguhin yung tigas ng puso na bumabara sa emosyon mo. And nakikita ko nga, in the end, bubuksan mo rin yan. Magiging open ka when it comes to communication sa taong to. So, ando doon yung ikaw rin mismo yung magsisisi na bakit hinayaan mong ganun pa, magtagal pa, magkaroon pa ng pagsisisi bago ka umaksyon. But still, kung ano yung consequence na gagawin ng taong to, o kung ano yung respond na mangyayari, depende na yan. Dahil nagawa niya na yung effort niya It's this time, ikaw naman ang mag-e-effort at ipakita mo na nagsisi ka rin sa mga naging aksyon na ibinigay mo sa kanya. Your patience and perseverance in matters of the heart will be rewarded with a love that is enduring, stable, and filled with mutual respect. So, kailangan lang dito ng, yun nga, respeto sa isa't isa. Na before, siya yung nag-effort, nagmatigas ka, now nung na-realize mo, ikaw naman. So, ibababa mo yung pride mo para na rin sa, kasi nga na-realize mo na parang hindi na tama yung ginagawa mo. Pisces, ito ang yung reading. I hope nagustuhan mo. See you ulit sa mga susunod pa natin reading. Bye!